So, magandang gabi po sa ating lahat and maligayang Pasko na rin. So, ngayong araw po is ipagpapatuloy natin ang ating talakayan para sa ating Christmas Week Devotional na may title na Emmanuel, God with Us. Now, yung tatalakayin po natin ngayong araw is may pamagat na The Savior and Lord. Sabi po dito sa Luke chapter 2 verse 10 to 11, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Or sa Tagalog naman po. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." And para naman po sa ating katuroan ngayong araw, first is Jesus is the good news. So, back then before po kasi nung panahong wala pa po si Jesus is kumbaga meron tayong tinatawag na bad news kung saan alam natin na nagkasala tayo at walang magliligtas sa atin, sa ating mga kasalanan. Then again, dumating nga si Jesus Christ and syempre, siya yung pinaka naging good news sa atin kasi siya yung tumubos sa atin sa ating mga kasalanan. Kumbaga siya yung nagpapako sa krus at doon binayaran niya yung ating mga kasalanan. Pangalawa naman is Jesus is the source of joy. So, si Jesus daw po ang kumbaga yung pinaka-source natin ng kaligayahan. Kasi, kahit pa sabihin natin na sa atin na lahat ng bagay, meron at meron pa rin puwang sa ating puso na kumbaga naghahanap talaga ng relationship kay Christ. And lastly is, Jesus is both Savior and Lord. So, si Jesus daw po ay parehong ating tagapagligtas at the same time, Lord natin. And para naman po sa ating application ngayong araw, first is rejoice for the things God has done for us. So maging maligaya po tayo dun sa mga ginawang bagay sa atin ng Panginoon. At the same time, i-appreciate natin yung mga binibigay ng biyaya sa atin. At wag po natin kumbaga silipin yung mga bagay na hindi niya binibigay sa atin. Kumbaga dahil hindi natin nakuha yung minsan mga pinag-pray natin sa Kanya, at mas maganda na tignan natin yung side na kung saan binigay niya sa atin yung napakalaking biyaya, which is nga, niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa naman is celebrate the true meaning of Christmas. So, nakigisnan na kasi nating mga tao na yung para sa atin na yung meaning ng Christmas is araw ng pagbibigayan. Kumbaga tumatak na sa isipan natin na kapag Pasko ay yung araw na magsi-celebrate tayo, mamimigay tayo ng mga regalo. Pero kumbaga under lang yun ng true meaning talaga ng Christmas. Kasi yung true meaning talaga ng Christmas is yung kapanganakan ni Christ, kung saan dumating yung Messiah na magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. And lastly po sa ating application ngayong araw is submit to Christ's Lordship and be saved. So, submit to Christ's Lordship and be saved. So, magpasakop lamang po tayo kay Kristo at tayo maliligtas dahil alam naman natin na and aware naman tayo na hindi tayo maliligtas ng ating mga magagandang gawa o good deeds. Kasi nga, kung pupunta tayo sa karyaan ng Diyos at kumbaga inilahad natin sa Kanya yung mga mabubuti nating nagawa, hindi niya tayo papapasukin. Dahil nga, wala tayong relationship sa Kanya at hindi natin siya kinilala. Pero kung nagkaroon tayo ng relationship kay Christ and tinanggap natin siya as ating tagapagligtas, doon lamang po tayo maliligtas at hindi po doon sa ating mga good deeds.